Nagsani puwersa ang Comelec at TikTok para labanan ang fake news online. So, eto na naman mga kababayan, nothing's new. May nabalita na rin na kagaya ito noon, Meta naman ang kanilang partner. Ngayon, who is Meta? Well, we all know, pinakamalaki is itong Facebook. Meta pa may hawak niyan. And TikTok, it's a separate entity. It's part of one of the biggest social media platforms. So, may partnership na naman sila. So, what's next? Ang naging experience ko personally, nung Meta, may masabi ka lang na medyo maanghang, community guidelines, violation ka, etc., etc. Fact na dahil nga kaabay mo yung mga fact checkers, dahil maka Duterte ka, lahat fact check. Kumbaga, checkmate ka na. Usually kaming mga vloggers, mga kaibigan, na nasa kampo nating mga DDS, ay, alam mo, we just express our opinion, and based on our constitution, expressing one's opinion is protected by the saligang batas ng Pilipinas. So, if you say your opinion, ano ang fake news doon? And most of the time, we express it by watching the mainstream media news also. So, how do they classify this kind of fake news na gusto nilang paulit-ulit nilang ini-impose, tinatawag tayong fake news? Ang tanong ko, lahat ba? Ang dami rin naman kasing vloggers na nasa kampo ninyong administrasyon. Are they going to be fact-check also? Like, itong isang baklang kanal na mali ang pagkakaintindi sa isang balita at tawa siya ng tawa, pinagtatawanan niya yung news, yung palang, ibig sabihin ng balita, it's the other way around dun sa pagkakaintindi niya. So, that's automatic misinformation. That's fake news already. Kasi ang target kasi ng mga taong ito ay tayo lamang. Again, we are just expressing yung inis namin sa gobyernong ito. Nung sinabi ko na sa aking mga nakaraang nailimbag, ang lalaki ng sweldo nyo. Baka naman pwedeng patawarin nyo na kami pag minumura namin kayo. Because it is our only way to express our disgust. Kasi ang nakakabuisit, ginagawa nyo kami tanga, hindi kami bobo. Putang ina nyo dyan sa gobyerno. Hindi bobo ang Pilipino. Excuse me. Hindi kami mga tanga. Pasahod namin kayong lahat. Huwag nyo kaming gaguhin. Simula sa presidente, undergraduate na kayo at sa taas na mga pinag-aralan nyo, nagpapagamit kayo sa ganito klaseng tao na walang ginawa kundi magbulakbol, school bukol nung kanyang pag-aaral pa. Hindi ba kayo nahihiya at tataas na pinag-aralan nyo, kinukontrol kayo ng undergraduate? Putang ina, grabe, sobra na kayo. Fake news kayo na fake news, kanino manggagaling ang totoong balita? Sa side nyo lang. Pag kami nag-express ng opinion, fake news agad. O, sinabi pa nitong, panoorin niyo yung balitang yan. Sabi pa niya nung head ng Comelec na mga bayad daw. Yung mga, yung mga kagaya namin, pag may sinusuportahan kaming politiko, I beg to disagree. This is my free time. This is my free will. I am promoting the PDP laban. All of them. Especially si Atty. Dick Rodriguez. Especially si Congressman Marcoleta.
They're my number 1 and number 2. Ano ang fake news sa ginagawa namin? Naniniwala kami kasi na itong mga taong ito ay kahanay na aming mga prinsipyo sa buhay. Kaya we are spending our own time. Wala namang money involved dito. This is just social media. Lahat ng cellphone may video na ngayon. What's wrong with you people? Barbers. Ano na? How will you classify fake? Is it fake kapag sinabi kong bulok kayong lahat dyan? Dahil pang sarili nyo lang interes ang inyong mga pinaggagawa. Again, itong mga sarswela nyo sa politika, ang nakakatakot dito kasi involved pera ng taong bayan. Buwis ng taong bayan. Pera nyo ba yung ginagastos nyo? Answer me. Yes or no? Pera nyo, kung pera nyo, we don't fucking care. Pero for sure, it is not. Fake news ba yung sinasabi ko? Na pera ng taong bayan ang ginagastos nyo? I don't think so. Mga abusado kayo. Mahaba pa panahon, 3 taon pa. Tama na pamumulitika, hirap na ang bansang Pilipinas. Kung may mga na-offend sa inyo dyan, again, ang lalaki ng sweldo nyo, 100,000. Ang ordinaryong Pilipino, wala pang 700 per day. Kayo, 100,000 buwan-buwan. Ang sweldo nyo, hindi pa kayo nakontento, nangungurakot pa kayo. Tas makarinig kayo ng mura, offended kayong lahat. Fake news kami lahat. Putang ina nyo.